So, ito yung another analytic geometry topic by using yung sum and difference entity o sum and difference identity formula sa trigon. So, ito yung pagkuha ng angle between two lines expressed in a slope-intercept form. So, pag slope kasi, ang trigonometric function dyan na ginagamit is yung the tangent function. At syempre, yung reciprocal ng tangent is arctangent function. So, yun. Okay sana kung naka-express na siya in slope-intercept form o yung y is equal to mx plus b. Pero pag naka-general form siya o standard form, i-convert na pati sa slope-intercept form. So, naalala ko nung high school, lagi akong bulagta rito. Lagi akong bokya rito sa mga ganito. May nakukuha akong mangilan-ilan, pero hindi naman consistent sa isip ko. So, as a review, ito na ngayon siya. Ito siya ngayon. Kasi ang susunod naman dito is angles between two curves. So, dapat unahin muna natin yung angle between two lines bago tayo kumuha ng angle between curves. Well, sa analytic geometry kasi, unang-unang pinag-aaralan yung points. Point, kaya nga unang-una doon yung point, distance between two points, di ba? Yung Euclidean distance o yung distance formula. And then lines. Kasi meron akong naalalang nagturo ng analytic geometry na pa-skip. Hindi pwede yun. May sequence yung una muna lines. Although meron kayong topic na hindi madidiscuss, pero isa to sa mga topic na usually nadidiscuss within the grading quarter or within the semester kung sa college ka. Kasi nung panahon namin, elective core to. So, I think second quarter ata namin na-discuss to, second quarter. And yun na nga, within sa 18 weeks ng isang semester, nadidiscuss tong angle between two lines. Siguro, swerte na lang na ma-discuss yung angle between two curves. Pareho din yung formulang ginagamit. So, yun lang po.